may babala si kaibigan. Nandito po ang ating kaibigan mismo, naghatid talaga ng impormasyon patungkol sa Pilipinas. Kawawa mga idol, dahil po ito sa mga awayan, bangayan sa bawat panig, Vice President at President, lalo na yung mga mababang mga posisyon ay isa din po sila sa gumagatong. May nakita si kaibigan mga idol na posibleng mangyayari ito. Tandaan po natin mga idol, hinulaan po ng ating kaibigan noong 2024 na sa 2026 maraming buhay ang mawala, maraming magugutom at magkaroon ng digmaan. Mga idol, ito po ninyo. Nga naman, bakit po? Ano po ba ang nakikita po nyo dito? Bakit nasabi po ninyo na bigay ka ng babala dahil ito po ang nakikita po ninyo ngayon sa Pilipinas? Na hinulaan na ni kaibigan mga idol, hula pala ito. Mas lalong magkaroon ng kaguluhan. Kapwa Pilipino mag-unay tungod aning atong gubot dahil po sa kaguluhan ngayon mga idol, nagpapatuloy, no? Mas binigyan ng priority ang bangayan kaysa mga tao ngayon naghihirap sa krisis. Tingnan po niyo mga idol, tandaan po ninyo itong nangyayari ngayon, hindi nagkakasundo, humantong ito sa kapahamakan. Ito ang sabi ng ating kaibigan. Naku po, ito ngayon ang nakakabahala na nakita ng ating kaibigan. Sa taong 2028, eleksyon man yan. Sa 2027 mga idol, advance na ito, marami ng buhay ang mawala. Maraming buhay ang mamatay. Ito ngayon ang babala ng ating kaibigan na mas madugo ang mangyayari sa taong 2027. Maraming mga buhay daw ang magsasuffer dito dahil po sa kampi-kampi. Yan po ngayon ang tandaan po ninyo. Baka may mga makapanood sa atin na mahilig sa politiko na sobrang support, no, sa bawat isa. Mga idol, mapapahamak kayo na ito na ang hindi maganda. Kung ito po ang mangyari kaibigan, paano na? Nako mga idol, ito po ngayon. Tandaan ninyo maghanda tayo sa 2027 na. Kung mayroon man pong mga nagasuporta sa bawat isa, wag lang po tayo masyadong die hard at wag po natin isugal ang buhay natin po. Wag po natin di nato ilang lantad ba kung kinsa gyud ato, no? Ayaw daghan mamatay mga idol. Nabala kasi kaibigan karon hindi pa eleksyon, sobrang init na ngayon ang nangyayari. Alam po ninyo yung panggigipit nila sa mga Duterte. Isa po dito, takot sila na makaupo ang Duterte dito dahil lahat po yung kasala sa flood control, yung nag-antay, nagdiin sa mga Duterte, Tatay Digong, mayroon talagang kalalagyan. Kaya nagsisikap ang mga taong to na masiraan at mapalubog nila ang mga Duterte ngayon dahil sakpan man sila sa ilang ginabuhat. Alam po inyo yung flood, yung DepEd, talagang hindi naman natin maiwasan yun mga idol, yung pera, no? Yung mga pera na yan na kinuha ni Sara sa DepEd ba, ibinibigay po niya yan sa bawat lungsod, yung mga LGU, ano, gipamputa nga ila, depende man kung na, kung wala nila tarong magtagtag to, kasi gipangbungot po nila ba, dagan kayo na involve karon ng mga eskwelahan, ng mga naay mga tungkulin.
mga kasuhan na karon. Muni atong giingon kung naa may sayop si Sara o kung naa man siya gipangkutong, pero mas grabe gyud ang gipangkutong karon sa Malita. Kana gyud ato ang natiman-an karon. Guys, tandaan po ninyo itong nangyayari ngayon na sinabi ng ating kaibigan. Sa 2027, hinulaan na po niya. Ha? Daan-daan pong mamamatay na mga supporters ng bawat isa. Salamat. Okay lang yan kaibigan, at least na paabot po ninyo. At least mayroon kaming maalala na dapat natin nabantayan. Hindi po tayo maglantad mga idol kung sino ang sinusuportahan natin. Yung mga diehard dyan, mag-ingat lang po kayo. Ha? Mag-ingat. Guys, paki-report pala kay Ghost Hunter 88 fans. Scammer po yan. Mag-ingat po kayo sa kanya, ha? Nagpanggap yan nga si Ghost Hunter 88 yan, ha? Nagpanggap. Lahat ng video ko ninakaw. Kaya maraming salamat mga idol. Sana makuhaan po ninyo itong advice, aral ang ating kaibigan. Mag-ingat tayo. O dili kita padala sa mga politiko karon mga idol. Luoy kaayo ang pamilya nato, mabiyaan ba. Sa 2027 mga idol, tandaan po ninyo, buhay talaga ang nakataya na dito.